Magandang morning mga bebs. Yung topic natin for today, kasi may nakita ako na yung meron akong na watch na vlog ni Filipina in Nepal about dun sa yung Nepalese sila na mag-asawa, arranged marriage or something like that, o arranged marriage siya. Tapos sa US sila nakatira, naka-base. Si ate girl, siya, nurse daw, something like that. Mamat something yung pangalan niya eh. Yun. What I'm trying to say is, yung hindi naman sa hindi naman sa kino-condemn natin or yung arranged marriage, kasi may mga arranged marriage naman na maganda naman yung kinahinatnan, alam mo yon. Yung relationship ng arranged marriage is fine, they're fine, marami namang ganyan. Kaya lang ngayon, ang gusto kong pag-usapan is yung toxic na relationship, alam mo yun. Si Ella tinitingnan ako, siguro sabi niya, pinag-uusapan niya. But anyways, yun nga, yung toxic relationship. Siguro mga bebs yung natin dyan is, yun ang nagiging problema natin eh. Alam mo yun, katulad hindi lang Pilipino, hindi lang Nepalese, hindi lang maraming ganyan nasa toxic relationship. Hindi ka makaalis dun sa toxic relationship na yun kasi natatakot ka or nahihiya ka sa parents mo. Kasi di ba pagka yung what do you call this, yung katulad nila ng arranged marriage, ganyan, mapapahiya yung magulang mo, di ba? So kaya pinaninindigan mo na lang kahit na toxic yung relationship. Parang ganun yung nangyari doon eh, kasi si ate girl hindi nakita for 8 days that time 8 days. Doon na nagtaka yung mga tao sa paligid nila, family nila, saan siya, yung parang ganyan. Meron, tapos ang nakakaano doon is meron siyang 10 months old na baby eh. So ba't may iiwan yung anak mo, diba? Alam mo yun, tayong mga nanay, masyado tayong attached sa mga babies natin, diba? So parang questionable nasaan si babae. Tapos ito si lalaki yata. Ewan ko, basta toxic yung relationship. Ganun yung nakikita mo. At saka nakakatawa kasi yung nakita natin, yung nakikitang mga... So, pasensya na kayo ha. Kasi si Ella, nagpa-vlog ka. Sabi ko, makikipag-usap pa. Meron tayong pag-uusapan. Tapos siya naman, mama. Sabi ko, ano ka ba? So, ituloy natin yung about toxic relationship, mga bebs. Ayun na nga. Ano ba tong aso ko? Ang ingay. Friends! Ayun na nga, about toxic relationship nga. Siguro makikita mo, 'di ba? Yung sa mga social media, yung mga pictures, akala mo masaya ka, ganyan. Totoo yung sinabi ni ni Ate Filipina in Nepal eh. Picture lang yan. Hindi mo alam kung ano yung nasa likod ng picture na yan bago nag-picture. Parang ganun. Or pagkatapos mag-picture. Pasensya na kayo sa itsura ni Mama Brown, bagong gising. O, diba? Yun. So, yan ang pinakamahirap eh. Alam mo yun. Hindi alam nung family na yun pala yung nangyayari sa sa kapamilya mo. Na nandun siya sa toxic relationship na siguro si lalaki is manipulator or siya yung yan tawag dyan, yung limutan ko yung word eh, basta parang ganun siya, manipulator siya. Tapos gusto niya siya yung superior, na siya yung laging nasusunod, ganyan, or bawal control freak, ayan, mga control freak na na partners. Mahirap yung ganyan. Kasi yung iba, yun na nga, ang iniisip nila is nahihiya sila kahit sa hindi kahit sa hindi arranged marriage or kahit na sa hindi pa kayo kasal. Alam mo yun,
may nangyayari na palang hindi maganda sa relasyon ninyo, may marami ng red flag, marami kang questions, ganyan. Why stay? Alam mo yun, may sinabi rin kasi yung ano niya yung kababayan niya. May sinulat yung kababayan niya, inilabas niya yun. Totoo rin yun. Huwag kang yung akala kasi ng ibang tao porke nag-divorce na kayo, porke naghiwalay na kayo, tapos na yung buhay mo, na wala nang mangyayaring maganda sa buhay mo. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hindi naman siguro ipag-aadya ng Diyos na lagi ka na lang ganun, di ba? Siguro naman in time may magiging maganda rin na mangyayari sa buhay mo. Sorry, may inayos ako. Yun, di ba? Tsaka mas maganda pang maging single ka pero happy ka kesa nandoon ka sa relationship na nakakasakal, na hindi ka masaya, na hindi mo magawa yung gusto mo. Kasi hindi porke mag-asawa na kayo or mag-partner na kayo, hindi mo na pwedeng gawin yung gusto mo, 'di ba? Dapat maintindihan ninyo ng isa't isa na bago kayo maging kayo, may mga friends ka, may buhay ka before that. Pwede na lang kung wala. Pero yun nga, wag mo namang pigilan. Ikaw si partner, wag mong pigilan yun. Alam mo yun? Kasi pag pinigilan mo yun, mawawala ka. Hindi mo na makikilala yung sarili mo. Nabuhay ka na lang para sa kanya. Hindi ganoon. Mabuhay ka para sa sarili mo. Kasi kung hindi mo mamahalin yung sarili mong una, paano mo mamahalin yung ibang tao? At saka sarili mo muna yung anuhin mo. Alam mo yon, yung hindi ka na pala masaya, bakit nandun ka pa? Bakit mo pinahihirapan yung sarili mo? Oo, siguro, sasabihin ng pamilya mo, yung iba kasing pamilya ganyan, ay, tawag dito, dun din pala mapupunta. Yabang-yabang, nagpakasal pa ng ganito, ng ganyan. Nagbigay ba sila doon sa kasal? Hindi naman, di ba? Hindi rin naman sila magbibigay ng pang-divorce mo. So, manahimik na lang sila, di ba? Kung iisipin mo yung sasabihin ng ibang tao, wala, makukulong ka dun sa relationship, sa toxic relationship na yun. Ayun nga, sandali lang mga bebs ha. At si Ella may sinasabi na naman sa akin. Mamaya na natin ituloy yung chikahan natin kasi si Ella gusto daw niyang kausapin kayo. Huwag niyong pansinin yung mga labahin namin dyan. Sali daw siya sa vlog. I'm having chocolate waffle. I'm having chocolate bun. First bun, yes. Mamaya na natin ituloy yung ating chikahan. Because Ella wants to be in the vlog daw. Sige. I don't know what to say that one is gone. Hmm? I forgot to say that one is gone. I've got a new scratch pad for Oscar. And he was free. Because I don't know where the other one is. It's weird. It just disappeared. Yeah. And Oscar make it disappear. It's not good anymore, isn't it? No. He already scratched all of it. He needs a fresh one. Yeah. And it's going all over the place. You got a new, show them your new, It's a zip one. hoodie. Zip hoodie. Because PE hoodie. every time I have to lift it over my head. Are you still gonna use the other one, yeah? I still am. Breakfast kami mag-ina. Right. Ano pangalan mo? What's
my name? Yes. Tinuturoan ko kasi siya unti-unti ng Tagalog. I'm trying to teach her. Yes. Ano gusto mo? What do you want? Yes. Me. Oh, you say it though. You say, ano pangalan mo? And a banana. Hey, Hazel. Ano gusto mo? Say it. And a gusto. First bun. Ikaw, ano gusto mo? Or chocolate or from. Diba? We'll do more because you already know ano pangalan mo, ano gusto mo. Saan ka punta? Saan ka pupunta? Saan ka punta? Saan is where. Where are you going? Punta is going. Saan punta? Si Ella. Saan punta si Ella? Home. Home. Kitchen. You're just in the kitchen here. Chocolate awful. Saan is where, okay? What's ano? What? What is... Oh yeah, you already know ano gusto mo. Saan is where. Okay? Saan punta mo? Saan punta si Ella? I am in the kitchen. You're in the kitchen. Oh, Yeah. eating a chocolate waffle. It's in my mouth. What else can we... Hang on. In. Kain ikaw. Alam niya, di ba? Marami nang alam yan eh. Marami nang alam Tagalog yan sa Ella eh. Kain ikaw. Inom is... No. Inom is... Glass. Cup. Drink. Drink. Inom. Inom. Milk is gatas. Say gatas. Gatas. So, saglit lang ha. So, hello again. Nagbabalik. Pasensya na kayo, meron tayong commercial kasi si Ella, naihatid na si Ella. Nakaayos na rin ako kasi sasamahan ko yung best friend ko sa sa kanyang biometrics. But, continuation dun sa usapan natin about, yun nga, about toxic relationship, manipulative relationship, control, ganyan. Siguro naman mga webs, mas magandang maging mag-isa ka na lang. Kung hindi ko sinasabi na di ba? Hindi naman porke kasi mag-isa ka or na-divorce ka or separated ka na dun sa partner mo, it doesn't mean that tapos na yung buhay mo or nakakahiya yung nangyari sa buhay mo. Hindi. Mas nakakahiya kung magko-continue ka dun sa relationship na yun na suffocated ka, hindi ka masaya, you're just acting like that, 'di ba? Na sa picture makikita mo you're lovey-dovey ganyan. Pagkatapos nun, cut, ayun, yun pala yun. Yun yung katotohanan, 'di ba? Na hindi mo magawa yung gusto mo, na tawag dito, bago mo gawin yun, kailangan magtanong ka muna, ganyan. And you know already what the answer. Ganyan, tapos hindi ka makalabas, hindi ka makaalis ng mag-isa ka or with your friends, ganyan. Na iba na lahat, na iba na. Tapos parang hindi na ikaw yung tao na yun. Kumbaga, divorce, it doesn't mean that you failed, okay? Hindi, you separated with your partner, it doesn't mean that you failed, okay? That's life, right? You didn't fail. You tried. You had that relationship, but then again, the relationship didn't work out. The relationship is toxic. The relationship is not good. Only one-sided. So why? Bakit mo pa ipagpapatuloy kung alam mo na isa lang kasi yung papahinatnan yan mga bebs eh. Nakakatakot man, pero isa lang yung panghahantungan kung ang relasyon nyo is based dun sa na alam mo na toxic ang relationship ninyo, na hindi ka na masaya, controlling ang relationship ninyo. Mapababae, mapalalaki, kasi may ganyan din sa lalaki. Alam mo dun sa Pilipinas, 'di ba? Sa atin diyan sa Pilipinas, maraming ganyan. Sabi nila takusa sa asawa.
yung mga ganyan, babae yung marami akong narinig na ganyan eh. Kasi sa relasyon dapat dalawa kayo, dapat pantay kayo kasi husband and wife, hindi ba? Hindi naman husband and then wife, 'di ba? So, yun. Tapos sa ibang mga lahi nga katulad nga nito yung dun sa Nepal na ano yung um, anong tawag diyan, yung arranged marriage. Hindi mo kasi alam, 'di ba? Hindi mo alam kung kung anong klaseng tao ito kasi hindi mo nga nakarelasyon. Kaso hindi naman din natin i-condemn yan kasi yan nga yung ano nila, 'di ba, culture nila. Sana ang tawag dito, alam mo, hindi sana before, 'di ba, way back, 'di ba, ang sabi nila sa Pilipinas ganyan. Buti natanggal yan. Alam mo 'yun. But anyways, mas maganda pang mag-divorce kayo, mas maganda pang makipaghiwalay ka na lang kaysa na andun ka sa relasyon na hindi ka naman masaya tsaka natatakot ka every time. Takot ka na ano yung pwedeng mangyari. Katulad ng sinabi ko, nakakatakot man, isa lang ang pahihinatnan kung hindi ka talaga aalis dyan sa relasyon na yan. And we all know what that is. The only way na makakatakas ka kasi lubog ka na, kasi ganito ka na, yun, 'di ba? Sana wag naman pahantong, wag pa ipahantong sa ganun. Umalis ka na, hindi ka failure. Wag mong isipin na failure ka. Wag mo ring isipin na i-fail mo yung magulang mo. Wag mo ring isipin na yung mga kapitbahay ko, yung mga kamag-anak ko sabihin sa akin, failure ka pala. Or nag-asawa, nagganda-ganda, naggarbo ng kasa tapos wala na kayo. So what? Wala naman silang ibinigay doon, di ba? At least ikaw buhay ka. And especially kung meron na kayong anak. Buhay ka, buhay ang anak mo. Umalis ka na. Wag ka nang hindi ka tangahan yun eh. Hindi ka tangahan. Takot, mga babes. Wag niyong sasabihin tanga yung tao. Takot. Hindi kasi kayo yung nandoon sa relasyon na yun. This is not coming from experience. Okay? It's just that marami akong naririnig na ganyan. Oo. Hindi masaya sa relasyon. Kinokontrol siya ng tao na yun. Tapos, minamaliit siya ng tao na yun. May kilala akong ganyan. As in talagang, kami dati. Mag-BFF kami dati. Control freak yung lalaki. Bakit ka sasama dyan sa best friend mo? Magagalavanting ka? Tapos ako ang pag-aalaga mo dyan sa mga anak mo? Anak mo anak niyong dalawa yun. Minsan lang naman magsaya yung asawa niya. Tapos gano'n na sasabihin niya, bakit mo bibili niya? Marami naman tayo dyan. Nagustuhan niya kasi yung cup. Tapos anong sinabi niya? Para saan? Akala mo naman pera niya. Kung tutuusin, mas malaki ang sinsweldo nung BFF, yung ex-BFF ko na yun, kesa sa kanya. Kasi that time, hindi siya makatrabaho dahil may sakit siya. Alam mo yun. Controlling. Huwag kayong magpa-control. Hindi sila yung boss ninyo. Boss niyo yung sarili ninyo. Huwag ninyong alisin yan sa sarili ninyo na huwag ninyong iiba yung pagkatao ninyo dahil dun sa tao na yun. Mawawala kayo. Hindi na ninyo malalaman na ikaw yan. Okay, mga bebs. So, tapusin na natin itong vlog natin na to. Siguro, meron ako yung aking BFF, hindi yung ex-BFF ko ha. Tatanungin ko siya about this. Interviewin natin siya. Tingnan natin kung ano yung view niya about that. Pero sana yung Nepalese na babae, Mamatso, something like that. Nakasali ako doon sa niya, yung Finding Mamatso, something like that. Hindi pa siya nakikita up to now, mga bebs. Pero yung asawa daw, nakakulong na. Oo. Tapos yung baby, hindi ko alam parang iuuwi ata ng Nepal doon sa magulang. I'm not sure, pero I'll find out. Okay? Titingnan ko doon sa niya, sa Facebook page. So, maraming salamat po. And again, wag kayong magstay doon sa relationship na alam ninyo na natatakot na kayo. Iba na pag natakot kayo, iba na yun, mga babesy. Okay? Okay, God bless po. Marami pong salamat sa mga new followers.